Na tayo sa bakla, sa kay Roque. Ay, verify ng hindi. Eto Roque, nagmamalaki si Roque. Sinasabi ninyo na aresto, nahuli or kung whatever, kung ano talaga ang katotohanan dito kay Roque, mga bossing. No? Hindi pa din po siya pwedeng magmalaki, mga kababayan. Bakit po? Kasi siya ay nakakapit lang doon sa waiting time. Yun lang. Yung waiting time lang ho, mga bossing, nung asylum niya. Tayo naman ho, naniniwala tayo base po sa pag-aanalisa natin sa sitwasyon ni Harry Roque. Naniniwala ho tayo, mga kababayan, na ano tawag dito? Na yung asylum nito ay madideny ho. No? Kasi kasinungalingan din talaga naman ng sinasabi. Biruin mo, sasabihin mo na ginigipit ka ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan, hindi naman yun talaga ang katotohanan kung bakit tumakas, lumabas, umalis ng bansa si Harry Roque. Diba? Ang katotohanan ho, mga kababayan, ay mayroon siyang hindi mga maipaliwanag na kaperahan at nangako siya, no, sa Kongreso ng Pilipinas na dadalhin niya yung dokumentasyon niya o yung mga dokumento, mga papeles na nagpapatunay kung saan talaga galing yung perang nandoon sa bank account niya. Kinabukasan, yung pupunta na dapat siya, wala na. Di ba? Wala na. Nagtago na. Hindi na nagpakita. Nag-backdoor na. Di po ba, mga kababayan? Tapos ano ang sabi niya? Ano yung dinadahilan niya doon sa asylum niya? Ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Sino maniniwala ho doon, mga boss? Di ba? Siyempre, kung ano man yan, Vienna or whatever, kung Netherlands man yan, saan siya kumuha ng asylum niya, aalamin din po yung kabilang panig. Aalamin din ho, mga kababayan, yung Pilipinas. Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit si Roque ay umalis at humihingi ng asylum dito sa amin? Ipapaliwanag ho ng gobyerno ng Pilipinas. Malamang sa alamang ho, ipanood pa nila yan, mga bossing, yung hearing ni Harry Roque na naganap po doon sa Congress. Yes. O di po ba? Lahat ho yun, mga bossing, ipapakita. Ipapaano para maging balanse. Hindi po, humingi ng asylum, itong tao na ito, humingi ng asylum si Roque. Kumbaga, okay na yan, siya na lang ang pakikinggan. I-grant na natin, hindi ho ganun. Laging may dalawang istorya ho. Laging dalawa ang pinapakinggan. Magkabilang panig ho. Bago magbigay ng resolution or bago magbigay ng ano dyan, ng ano tawag doon, resulta. Diba, Sir Bench Uy at Kunyang Life? Pakinggan natin si Roque. No? Inaresto daw po ako. Ito po yung ICC. Nandito po ako. Hindi po ako arestado. Fake news. Okay, ngayon, sige. No, hindi nagkatotoo yung sinabi na arestado si Roque o iuwi na si Roque. Pero darating ang panahon, Roque, na yuyuko ka. Baka pagkapasok mo ng bansang Pilipinas, pagbaba mo ng eroplano, nakayuko kang ganun. Tapos, baka may posas ka pa. Baka si Roque kagaya ni Kibuloy, pagka uwi ng Pilipinas, paglapag ng eroplano, mga kababayan, nakatakip ng jacket yung ano niya o yung kamay niya para hindi makita na nakaposas siya. Ganun si Kibuloy, di ba? Ganyan din ho si Kibuloy, mga bossing. May kayabangan nung hindi nahuhuli, pero yung naaresto na, tatag lang. Sabi ni Bench, walang baklang grabe ka naman. No? Alam niyo, ako naniniwala, madami akong kaibigan ng mga LGBTQ, mga bossing. Napakababait, napakaayos, eto lang si Roque. Hindi ko sigurado si Roque, no? Hindi ko sigurado si Roque kasi malaki ang boses niya, matinis ang boses niya o matigas ang boses niyan na sinasabi na si Ronel Yang ay mag-topless o papatoplesin niya. Grabe. Tuloy, Roque. Kakaya naman yung mga mainstream media, nagre-report na hindi verify. Basic of journalism yan. Verify nang hindi chismis ang binabalita. Narinig mo, Robin Padilla. No? Pinapatamaan mo din ba si Robin Padilla? Verify. Tsaka alamin yung source, mga bossing. Di ba?
alamin ho yung source. Eh, yung kay Robin Padilla, hindi yata alam yung source kung saan nanggaling. Simple hong pag-aanalisa doon sa video, mga kababayan. Hindi kaya yata ni Robin Padilla. Ang layo-layo. Pakinggan mo, idikit mo yung tenga mo doon sa boses ni Badoy versus doon sa boses ni Atty. Claire Castro. Tapos pakinggan ni Robin Padilla yung yung video na pineplay niya. Grade 1, no, masasabi, ay hindi, ito, yung si Badoy ang nito, ang kahawig na boses. O, di ba? Sabi, tinamaan si Chongqing. Sino yun? Old school ata, si Roque. O, game, tuloy. Pero maraming salamat na rin sa inyo. Nakalimutan na ako ng Pilipinas. 1 taon na 3 buwan na akong wala sa Pilipinas. Ngayon, naalala nila, buhay pa si Harry Roque. Hindi, lagi ka naming naaalala at hinihintay ka sa Pilipinas. Akala mo nakalimutan ka. 1 taon na 3 buwan, no? Pero nung nag-apply siya nung kanyang asylum, Marso. So pagpalagay na natin, April, May, June, July, August, September, October, November, o magdi-December, 9 na buwan. Mga kababayan, ang oras, no? Ang palugit na oras, mga boss Chipamo, sir, doon sa asylum is 1 taon at kalahati o siyam. Ilan ang 1 taon at kalahati? 18 na buwan. So, ibig sabihin, may siyam na buwan pa si Roque na magsasayaho, mga bossing. Pero hindi ho natin alam. Malay nyo, mapaaga. Di ba? Malay nyo, makachamba si Roque na makakuha ng asylum. Pero diyan sa comment section, naniniwala kayo, igagrant yung asylum nito? Ako ho, ang paniwala ko na hindi magagrant ang asylum nito ay 99%. Mark, live! Ito ba balita sa Mark, ito live Mark, live, ito balita sa'yo, sabi ni Sunny Rap. Ano ang balita? Sa akin ba balita? Si Robin, pinatamaan ni Bakla, sabi ni Sir Benj. Uy, Thank you po, attorney. Thank you. Alam ko na doon kasi magbiyahe ko ng Austria. masaya pa sila dito, Siguro ito, mga kababayan, bago. No? Bago desisyonan ang dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi masaya pa ho sila, mga bossing eh. Oh. Yung nag-aantay sila sa labas. Kasi 'di ba lagi silang may parali-rally diyan sa labas, mga boss. Oh, yan. Yan siguro ito yung video na ito, no? Dahil mga kababayan, kung makita nyo yung mga video nila, mamaya meron tayong mga video, no? Patungkol do sa desisyon kay dating Pangulong Duterte, nag-iiyakan po. Nag-iiyakan. Mali. Sabi ko, fake news yan, fake news. Hindi. At saka, it's God's wish na nandito pa rin ako. Ako naman sumusunod. Sabi kasi nila na-unpuin nila yung passport. Sabi ko, alam ko yung passport niyo po nandito dahil nag-apply po kayo ng Natural. asylum. Ano ko cancel nila? Wala naman talaga sa akin passport ko. Ay wala na, hindi nagagana din kapag kakinan sila. Di po ba? Mahirapan na siyang lumipat, Tsaka, anuhin din po, iisipin din po pag nabalitaan po yun, mga kababayan. Pag nabalitaan po, nung may mga hawak ng passport o nung kung pinagkuhanan ng asylum ni Harry Roque, baka mapabilis. Oy, talagang wala, seryoso ang Pilipinas, na makuha. Talagang seryoso ang Pilipinas, na maiuwi si Harry Roque. Di ba? Ganyan, ganun, mga bossing.